Manana, kabarangay. Nako, I hope no, nga tanang tao, especially mga lalaki, o especially kapwa na ko babae, ayaw i-equate ang imuhang halaga, ang imuhang worth sa bilang tao sa imuhang virginity. O importante gina siya nabutang kabarangay, pero dili magud na siya meaning nga kay importante na siya, diya na gyud nakahikot ang imuhang worth na kundi naka virgin, dili naka worth it kundi naka virgin, hugaw na ka nga klase sa pagkatao, hindi naman, 'di ba? Ang importante ka barangay, open gyapon imong mind, and syempre ang importante ginirespeto gyapon nimo imong kaugalingon. Oh, ayaw kayo na to maghuna-huna og kanang tawag ka ng bad bitaw kayo about sa sex kasi normal magud siya nagakahitabo. Pero ang ako adanhi, Bianca girl, anong gagawin mo girl? Mamakak ka hangtod na makasal mong duha? Kabalo ba ka nga pwede na siya mahimong grounds for annulment kanang fraud, 'di ba? Parang ganun. Naku, saon na lang gyud. Ako pa sa imo isulti nimo ang tinuod. Karon pa lang, kung dawaton ni Ruel, well and good, pero kung dili niya dawaton, iyahan na siyang katungod day, iyahan na siyang right, ayo pagkuan din ha, kay, diba, nakasala ka man. Ngano man sa gyung bayhana ka, naniko, ipaadto man imo imuhang best friend dato sa hotel, nakamurang duha sulod sa kwarto. Bisan palagi ugon sa mo ka close ka barangay para walay mga dautan nga mga mahitabo. Ayaw mo pag-uban-uban sa mga pribado nga mga lugar. Moingon ra ba dayon mo nga friends ra o friends ra pero nganong nag-uban, 'di ba? Uban ta as a friend, ana imong pasabot. Nako ka barangay. Bianca, isulti na karon day. Kaya mo padalagi kag balik day pag di na mo isulti, promise, mahimo ginan yung gubot. Kanang aya na bitaw ni may balaan pag nag-ano na mo sa inyong honeymoon na mahimo ginang promise, mahimo ginang gubot madaot na amot na lang gyud. May pa imo lang istoryahan. Mo lagi na dayang una laging init sa lawas lagi, charot lang. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sabi nila, ang pagkabirhen daw ng isang babae ang pinakamagandang regalo na pwede niyang maibigay sa kanyang mapapangasawa. Dapat daw ang pagkabirhen ay hindi basta-bastang ibibigay dahil tanda raw ito ng pagpapahalaga natin sa ating mga sarili. Ikaw ka barangay, sinusunod mo na ba o sinusunod mo pa ba ang sinasabi ng mga matatanda? Dear Mama Mia, ako nga pala si Bianca, 30 years old at engaged na sa aking longtime boyfriend na si Ruel. 10 taon na kaming magkarelasyon nang ayain niya akong magpakasal. Napakasaya ko nung inaya niya ako, Mama Mia. Walang agam-agam noon sa isipan ko at tanging oo lang ang sinagot ko. First year college pa lang kami nung niligawan niya ako, Mama Mia. Hindi ko muna siya sinagot kasi priority ko dati ang pag-aaral ko. Nagtiyaga naman siya sa akin. Noong una, akala ko susukuan na niya ako dahil ilang taon na rin siyang naghinihintay. Pero napabilib ako sa kanya dahil di niya tinigil ang panliligaw niya sa akin, Mama Mia. Kaya sa mismong graduation day namin ay sinagot ko siya. Nakita ko kung gaano siya kasaya noon. Yun ang simula ng masaya naming relasyon. Sabay kaming naghanap ng trabaho pero makalipas lang ang 2 taon ay kinailangan niyang sumama sa kapatid niya sa ibang bansa. Nakipaghiwalay ako sa kanya bago siya umalis papuntang ibang bansa. Sinabi ko sa kanya na baka hindi ko kakayanin na hindi siya makasama. Hindi naman siya pumayag, Mama Mia. Inassure niya ako na hindi masisira ng distansya ang relasyon naming dalawa. Kumapit ako noon sa pangako niyang mag-iipon lang siya para balang araw ay mapakasalan na niya ako.
Siniguro niyang may magandang future ako sa kanya at ang mga magiging anak namin. Iyan ang isang bagay na labis kong nagustuhan sa kanya. Kaya naman kinaya ko ang LDR o long distance relationship dahil wala naman akong ibang nakikitang mamahalin kung hindi siya lang. Oo, at naging mahirap ang simula pero nakayanan naming pareho. Hanggang sa isang araw, inaya na niya akong magpakasal at yun na marahil ang simula ng totoong happy ending naming dalawa. Di mo sinagot yung tawag ko kanina. Urgent yun eh. Hala, sorry. Lumabas kasi kami ni Kuya. Pinuntahan namin yung isang friend niya na magbibigay ng part-time job sa amin. Kaya mo pa bang kumuha ng isa pang part-time job? Baka di nakayanin ng katawan mo ha. Ako pa ba? Kakayanin ko para sa atin. May ipon na naman tayo pareho. Pwede ka nang maghinay-hinay. Hindi pwede. Mukhang mapapagastos ako sa kasal natin eh. Sabi ko naman sa'yo kahit simpleng kasal lang eh. Kilala kita. Alam kong pangarap mo ang granding kasal. Kung hindi naman kaya, maiintindihan ko. Ay, hindi pwede. Nangako ako sa'yo dati na ibibigay ko sa'yo ang pangarap mong kasal. Bakit ang swerte ko sa'yo? Eh kasi swerte rin naman ako sa'yo. Oo nga pala, may mga chinek akong wedding packages last week. Inatipuhan ka na ba? Wala pa masyado eh. Hayaan mo muna. Di naman kailangan magmadali. May mahigit 1 taon pa tayo bago ikasal. Makakahanap din tayo ng gusto natin. Sa bagay. Excited ka na ba? Ako pa bang tinatanong mo? Eh kasi baka hindi ka excited eh. Kasi kung hindi, mag-live-in na lang tayo para tipid. Ayun! Lumabas din yung totoong gusto. Joke lang. Isa lang din naman yung gusto ko bukod sa makasama ka habang buhay. Ano yon? Yung honeymoon. Ikaw talaga? Ikaw ba? Di ka na-excite sa honeymoon natin? Siyempre. Siyempre oo, siyempre hindi. Oo? Di ka pa sure? Wag na lang muna natin pag-usapan yan. Matagal pa naman eh. Na-excite na kasi ako. Biruin mo yun. Nahintay ko yan ng mahigit 10 taon. Uy, nanunumbat na? Hindi Ayos ka lang sa akin na naghintay ng ganong katagal. Alam kong worth it yung paghihintay ko. Bolero! Totoo nga. Alam kong di natin yan napag-uusapan. Pero sana ready ka na. Paano kung hindi? Eh di pipilitin kita. Joke. Walang pilitan! Di pwede no. Asawa na kita nun. May karapatan na ako sa katawan mo. Joke. Atat na atat kang angkinin yung katawan ko ah. Ang kinin. Parang bomba film lang Ilang kita narinig nagsabi niyan. Ang cute. Che, change topic na nga. O sige. Teka, ano bang magandang ipalit na topic? Kahit ano. Ano kaya kung yung isusuot natin sa honeymoon natin? Ano ba namang topic yan? Sorry. Di ko talaga maalis yung excitement ko eh. If ever wala ka pang maisuot, pwede kitang bilan dito. Roel? Ano yun? Saka na natin pag-usapan yan kapag malapit na. Okay lang ba? Virgin pa ako noon, Mama Mia. Kaya hindi naging komportable sa akin ang mga tinatanong ni Ruel. May no sex before marriage pact kasi ako kay Ruel. Katulad ng ibang miyembro ng pamilya ko, sumumpa rin ako na hindi ko isusuko ang bataan hanggat hindi pa ako kinakasal. Nirespeto naman ni Ruel ang desisyon kong yun at sinuportahan niya ako. Madalas nga nung nagsisimula pa lang kami nararamdaman kong gusto na niyang may mangyari sa amin pero napipigilan naman. Madalas din binibiro ako noon ng mga kaibigan ko
na baka raw maghanap si Ruel ng ibang babae. Natakot ako habang iniisip na baka dahil hindi ko siya mapagbigyan mabilis siyang matukso sa iba. Pero hindi naman yun nangyari. Nagtiwala ako sa kanya at nagtiwala rin siya sa sarili niya na hindi niya ako lolokohin. Wala akong kaalam-alam noon tungkol sa usaping sex. Never kasi akong nakipag-usap tungkol doon para maiwasan ko na makafeel ng init kung sakali man. Kaya nga hindi naging komportable yung naging usapan namin ni Ruel tungkol sa magiging honeymoon namin. Pero alam kong kailangan ko na yung i-ready ang sarili ko sa ganong usapan. Kailangan ko na rin noon na mag-ready. Kaya naman nilapitan ko ang aking boy best friend na si Jim. Kabatch namin siya ni Ruel nung college. Nag-shift lang siya ng course nung second year college na kami. Pero hindi yun naging hadlang para maputol ang closeness namin. Lagi kaming magkakasama ni na Ruel at Jim lalo tuwing vacant period namin. Siya rin ang naging kadamay ko sa mga panahong nangungulila ako noon sa boyfriend ko. Para ko ng kapatid si Jim, Mama Mia. Malaki ang naging ambag niya sa buhay ko at malaki ang tiwala ko sa kanya. Kaya naman, in-open up ko sa kanya yung problema ko tungkol sa sex. Mukhang seryoso ka. May problema eh. Buntis ka? Tangik, paano mabubuntis eh? Ano nga? Oo nga pala, virgin ka pa. Ibigay mo na kasi. As if naman ganun kadali yun, no? Madali lang, tapos masarap. Ay, mali yata ako ng nilapitang tao. At least, in-acknowledge mong tao pala ako. Aalis na nga ako? Sige nga, umalis ka nga. Nakakainis to. Kilala na kita. Hirap ka mag-walkout kasi nahihiya ka. Kaya nga sa'yo ko lumapit eh. Kasi kilalang kilala mo na ako. Ano bang problema? Alam mo namang engaged na kami ni Ruel, di ba? Oh, Ay, di ko alam paano to sisimulan. Nakakahiya kasi eh. sa akin ka pa nahiya. Ang tagal na nating magkaibigan. Dali na, habang wala pa yung kaano ko. Anong kaano? Basta, alam mo na yun. Yung tungkol sa ano? Yung problema ko. Ah, sex? Matutulungan mo ba ako? Hoy, inaaya mo ba ako? Ayoko ah. Mag-walkout ka na lang kaysa matikman mo ang sariwa akong katawan. Ano bang sariwa dyan? Lamog na lamog ka na. Aray ko naman. Ay, natatakot ako eh. Sa sex? Kay Ruel. Sobrang halimo ba ni Ruel sa kama para matakot ka? Uy, hindi naman yun. Kasi alam mo naman na wala pa akong karanasan dun. Walang-wala akong alam. Gusto mong turuan kita? Uy, loko, hindi. Ano? Palakasin mo yung loob ko. Bianca, lakasan mo ang loob mo. Para ka namang nakakaloko eh. Ay, yun nga, natatakot kasi ko. Baka magkamali ako sa unang ano namin. Normal lang naman yan. Kakabahan ka talaga kasi di mo alam yung gagawin mo. Di mo alam kung ano yung pwesto mo. O kaya di mo alam kung masasatisfy mo ba siya o masasatisfy ka niya. Ayun na nga eh. Alam mo naman ako kapag kabado, pumapalpak yung ginagawa ko. Aalalayan ka naman siguro ni Ruel. Kalma ka lang. E paano yan? Parehas kaming walang alam tungkol sa ano. Sa sex. Siya walang alam. Malabo. Lo, may experience na kaya siya? Di nyo ba napag-uusapan? Isang beses lang kami nag-usap tungkol sa honeymoon namin. Ang awkward nga eh. Dapat kasi kahit papaano, pinag-uusapan nyo na yan. Baka lang kasi matukso kami kapag pinag-usapan namin lagi. Wala naman ako sinabing palagi. Ano yan? Ulam lang para kailangan pag-usapan lagi? Alam mo Bianca, sakalang masasagot lahat ng tanong mo sa mismong araw o gabi na may mangyayari na sa inyo. Kaya sa ngayon, chill ka lang. Huwag mo munang problemahin yung isang bagay na wala pa naman. Ang dali lang kasing sabihin sa'yo palibasa, expert ka na.
Pero bago ako naging expert, naging katulad mo rin ako, no? Anong ginawa mo? Ewan ko kung makakatulong pero siguro pwede ka mag-search sa internet ng mga yung mga… alam mo na yun. Parang alam ko na yan. Ayoko nga. Ang laswa ha. Gusto mo maging confident sa unang nyo, di ba? Wala namang masama kung manonood ka. Matanda ka na, pwede na yan. Basta tandaan mo lang din. Parang bagong pasok ka lang sa trabaho. Kakabahan ka talaga, wala ka pang alam eh. Pero masasanay ka rin. Konting experience lang ang kailangan. Nilapitan ko noon si Jim dahil bukod sa siya ang best friend ko, alam kong malawak din ang kaalaman niya sa usaping sex. Sa kanya lang din ako komportable noon na magsabi ng mga bagay na hindi ko masasabi kay Ruel o sa pamilya ko, Mama Mia. Napakalawak kasi ng pag-iisip niya kaya alam ko noon na hindi niya ako huhusgahan. Liberated kasi si Jim. Kabaliktaran ko. Wala siyang naging steady na karelasyon dahil mas nag-e-enjoy siya sa pagiging single at walang commitment kahit kanino. Ilang beses ko na nga siya noong pinagsabihan na magseryoso na pero sabi niya, bata pa raw siya at karapatan niyang tumikim bago siya mag-settle down. Sinabi niya na kailangan niyang malaman kung sino ang pinakamalasa para dun siya magsistay. Hindi man kami parehas noon ng prinsipyo at paniniwala. Hindi naman yun naging hadlang para hindi tumibay ang pagkakaibigan naming dalawa. Mama Mia, isang beses kasing nasaktan si Jim. Na broken-hearted siya sa naging kaklase namin noon nung second sem sa first year college. Kaya nga siya nag-shift ng course. Yung babaeng niligawan niya ang nakauna kay Jim. Na-in love talaga si Jim sa babaeng yon. Kahit nga ang tuition noon ni Jim binigay niya sa babaeng yon para may pang out of town. Yun nga lang, ginamit pala ng babaeng yun ang pera para mapuntahan ang boyfriend niya sa probinsya. Nalaman yun lahat ni Jim. Binigyan niya ng second chance yung babae pero naulit lang ang nangyari. Muling pinuntahan ng babaeng yun ang boyfriend niya sa probinsya gamit na naman ang pera ni Jim. Yun na ang huling beses na naging tanga si Jim sa pag-ibig. Ilang beses nakipagbalikan yung babae sa kanya pero hindi na talaga pumayag si Jim. Nag-shift na rin siya ng course para makalayo na ng tuluyan sa babaeng yon. At mula noon, Mama Mia, ay naging maingat na ang best friend ko pagdating sa pag-ibig. Sabi niya, ayaw na niya ng commitment. Tikim-tikim na lang. Ako naman, kahit iba yung pananaw ko pagdating sa usaping sex, Mama Mia, ay hinding-hindi ko hinusgahan si Jim. Dahil siya ang best friend ko, inunawa ko ang pinagdaanan niya. Mama Mia, dahil nga wala akong nakuhang solid na advice kay Jim, sinibukan kong lapitan ang isa ko pang kaibigan na si Mariel. Tulad ko ay nagkaroon din siya ng no sex before marriage pact sa una niyang naging boyfriend. Hindi nga lang niya yon napanindigan. Sa mismong gabi ng engagement nila ng first boyfriend niya ay may nangyari sa kanila. Nadala raw sila ng emosyon na hinaluan pa ng alak. Matapos noon ay nagpasya silang tapusin na ang relasyon nila. Nagulat kaming lahat. Hindi man sila nagsabi kung ano yung dahilan, ay nirespeto na lang namin yon. Saksi ako noon kung paano iniyakan ni Mariel ang relasyong yon. Masyado raw siyang nag-expect na hanggang dulo ay sila ng dalawa. Ganon din naman kami noon sa kanila. Makalipas ang isang taon ay nagkaroon ulit siya ng panibagong relasyon. Hindi na niya muling binalikan pa ang no sex before marriage pact. Hinayaan na lang niya ang panahon at mga katawan nila kung saan man sila dadalhin.
Sa naging bagong karelasyon ni Mariel ay dun siya naging kampante. Dun siya nagtagal hanggang sa isang araw ay bigla na lang silang nagpakasal. Dun ko pa nga lang noon nakitang totoong masaya si Mariel, Mama Mia. Ramdam ko noon na kahit hindi niya sinunod ang panata niya, ay naging masaya naman siya. Naisip ko na pwede rin kaya akong maging katulad niya. Pero habang iniisip ko yun ay kinikilabutan ako. Parang nung time na yun talaga ay hindi pa ako handa hanggat hindi kami nakakaabot sa altar ni Ruel. Pero aminado akong kailangan ko rin ang opinyon ni Mariel kaya ako siya nilapitan. Nagulat nga siya na sa kanya ako lumapit siya pa nga raw yung hindi nakatiis sa panata niya sa sarili niya. Hindi ko talaga alam kung bakit sa akin ka lumapit. Sa lahat kasi ng kakilala ko, sa'yo lang ako medyo may malapit na experience. Ha? May experience ka na? Masarap ba? Uy, loka, hindi! Ang ibig kong sabihin, yung tungkol sa no sex before marriage, keme-keme. Yun ba? Di ba nga, hindi ko naman napanindigan yun. Bakit sa akin ka pa lumapit? Mali ka ata, girl. May tiwala akong makakatulong ka. Sa paanong paraan? Hindi ka ba nang hinayang na nabigay mo yung virginity mo sa taong akala mo yun na? Yung akala mo forever mo na? Nung una, oo. Sino ba namang hindi, di ba? Kahit yung mga walang ganyang klaseng panata sa sarili, manghihinayang pa rin talaga. Pero nung tumagal na, di na. Ay, ang hirap. Teka, nagpaplano ka ba na makipag-ano kay Roel bago ang kasal? Uy, go na! Hay nako, parehas kayo ni Jim ng sinabi. Wala namang masama. Yan kasing problema natin sa Pinas kaya hindi tayo umuusad Laging tinatatak sa isipan natin na napaka-importante ng virginity ng isang babae na kesyo doon nakasalalay ang halaga mo bilang isang babae. So kapag nawala yon, wala ka ng worth. Doon lang ba makikita ang halaga mo bilang isang babae? Ang labo Kaya may mga katulad mong babae na masyadong pinanghahawakan ng virginity dahil dyan nakasalalay ang halaga nyo. Naisip mo na ba? Paano kaya kung nabigay mo niyan kay Ruel? Anong mafe-feel mo? Ayun na nga yung isa sa mga dahilan kung ba't ako nandito. Buong buhay mo, inalagaan mo yung virginity mo dahil na-equate mo yan sa halaga mo bilang isang babae. Saan mo naman hahanapin ulit ang halaga mo? Oras na maisuko mo na yan kay Ruel. Mas lalo tuloy ako natakot. Wala namang masama sa ginagawa mo ngayon. Nirerespeto ko naman yan. Pero kung ikaw mismo, nakakakita ka ng mali dyan, baka nga may mali, di ba? Saka Mariel, kinakabahan din ako sa unang gabi namin ni Ruel. Nung sinubukan naming pag-usapan yung tungkol doon, parang nailang ako, natakot. Hindi ko alam kung ano yung mafe-feel ko. Normal lang yung matakot at kabahan. Huwag kang mag-alala. Kahit ako, kinabahan din ako. Partida may halo pang alak yun. Since sobrang tagal na rin naman nung na-break mo yung no sex before marriage pact mo, baka pwedeng pag-usapan? Ano pa ba yung gusto mong malaman? Bakit di ka na nakapaghintay sa kasal nyo? Engaged na kayo nun Konting panahon na lang ang hihintayin, mairaraos mo na yung panata mo sa sarili mo. Masaya ako na hindi ko natupad yung panata ko sa sarili ko. Ha? Bakit naman? Yung totoo? Nung may mangyari sa amin ng ex-fiancé ko, dun ko napatunayang hindi kami compatible. Dahil lang sa sex? Oo, malaking role ang sex sa relasyon. Hindi ka man maniwala pero para sa akin ganun yun. Hindi kami sexually compatible. Paano mo malalaman unang beses nyo pa lang? Mararamdaman mo yon kahit unang beses pa lang. Hindi ko ma-explain pero totoo yun. Ganun ba yung nangyari sa inyo ng ex mo? Oo.
Nakapag-usap pa kaming dalawa after may mangyari sa amin. Doon namin na-realize na hindi kami uubra sa isa't isa. Kung hindi dahil sa minsang pangyayari na yun sa amin, hindi kami magiging honest sa totoong feelings namin. Ay, maging ganun kaya kami ni Rowel? May bala ka bang i-break yung pangako mo sa sarili mo? Hindi ko alam. Parang oo. Go! Susuportahan kita dyan. Sigurado naman kayo sa isa't isa, di ba? Oo naman. O bakit kailangan nyo pang maghintay sa araw ng kasal? Bakit hindi nyo pa testingin yung dapat testingin para magkaalaman na? Paano kung palpak? Paano kung ma-realize namin na di pala kami ready sa isa't isa tulad yun ng ex mo? Sa nakikita ko naman, nagmamahalan talaga kayo ni Ruel. Di gaya namin ng ex ko na nadala lang ng pressure at kawalan ng ibang option. Hindi katulad nyo. Kahit may ibang option sa paligid nyo, alam yung choice nyo pa rin magstay together. So ibigay ko na? Bakit hindi? Alam ko naman matagal na rin kayong nagtitimpi. Lalo na si Rowel. Go! Paano kung malaman ng pamilya namin? Hindi naman nila kailangan malaman. Katawan nyo yan. Ano bang paki nila? Naisip kong tama si Mariel, Mama Mia. Nasagot lahat ng tanong ko sa sarili ko dahil sa mga sinabi niya. Nakatulong ang bukas na isipan niya para makapagdesisyon ako nung time na yon. Naisip ko rin na ikakasal na rin naman kami ni Ruel. Bakit hindi pa namin gawin? Masyado nang mahaba ang 10 taon na relasyon namin para patunayan na kami nga ang para sa isa't isa. Kinumbinsi ko ang sarili ko na tama lang ang gagawin ko. Kaya naman pagka-uwi ko ng bahay ay tinawagan ko kaagad si Ruel para ibalita ang plano ko. Nakangiti ako noon habang hinihintay kong sagutin niya ang tawag ko. Nakapagdesisyon na ako. Gusto ko nang may mangyari sa amin noon bilang paghahanda sa buhay namin bilang mag-asawa. Hindi kaagad nakasagot si Ruel noon. Hiniga ko ang sarili ko sa kama at saka sinunod naman ang payo ni Jim. Sinubukan kong manood ng mga X-rated videos para matuto at para na rin siguro makaramdam. Nahiya pa ako nung ginawa ko yun, Mama Mia. Pero binukas ko na lang ang isipan ko. Nakatulong yun sa totoo lang para manabik ako kay Ruel. Kaya muli kong tinawagan si Ruel para sabihin na sa kanya ang plano ko. Pero nakailang tawag siguro ako bago niya yun nasagot, Mama Mia. Mukhang kakagising niya lang noon nang sagutin niya ang tawag ko. Noong sinabi ko ngang ready na ako ay biglang nawala ang antok niya. Doon ko na-realize, Mama Mia, kung gaano niya kagusto na may mangyari na sa aming dalawa. Ready na ako. Ready saan? Na may mangyari sa atin. Ha? Sure ka? Ayaw mo naman yata eh. Hindi naman sa ayaw, pero ang tagal mo inalagaan yan ah. At ang tagal mo rin hinintay, di ba? Kung dahil lang sa akin kaya mo sinusuko yan, huwag na. Maghintay na lang tayo sa kasal natin. Oy, hindi ah. Marami lang kasi kong na-realize eh. Ha? Anong mga na-realize mo? Na-realize kong sigurado na ako sa'yo. O tapos? At dahil doon, di na kailangan mag-isip ba kung tama ba na ibigay ko sa'yo to o hindi. Alam ko namang ibibigay mo sa akin yan, pero hindi sa ngayon. May panata ka sa sarili mo, di ba? Sabi ko nga sa'yo, marami na akong na-realize. Tinitest mo lang yata ako eh. Hindi ah, mamatay man. Aba, willing ka magbuwis ng buhay ah. Kasi ganun ako kasigurado. Sure ka na ba talaga, ha? Wala nang bawian kapag binigay mo sa akin yan. Di yan gamit na pwedeng isoli after gamitin. Alam ko naman yon. Nabibigla talaga ako sa mga sinasabi mo. Kagigising ko lang tapos ganyan kagad binungad mo. Di ka ba na-excite?
Na-excite naman, pero nakokonsensya ako na kunin yan sa'yo. Alam ko sobrang mahalaga yan sa'yo eh. Kaya mo nga ako pinaghihintay, di ba? Tama nga si Mariel. Tama si Mariel saan? Siya kasi yung nagpa-realize sa akin sa negative messaging pagdating sa sex. Anong negative messaging? Basta! Okay ka lang ba? Di ka ba nabibigla sa mga sinasabi mo? Ayokong pagsisihan mo yan sa uli ha? Bakit ako magsisisi kung ito nga yung gusto ko? Kasi... Ruel, nasa tamang edad na tayo. Pareho tayong may stable na trabaho at malapit na ring ikasal. Wala nang dapat habulin o patunayan. Naninibago ako sa'yo. Teka lang ha? Anong teka lang? Pwede bang pag-isipan ko muna? Pag-isipan mo munang mabuti yung sinasabi mo. Ayokong nadadala ka lang ng emosyon mo after ng pag-uusap niyo ni Mariel. Napag-isipan ko na to, wala nang atrasan. Bakit ikaw, ayaw mo? Hindi sa ayaw. Di gawin na natin. Ang layo ko sa'yo ngayon. Di umuwi ka muna rito. Gawin na natin. Teka nga, ikaw ba talaga tong kausap ko? Sige na nga, wag na lang. Tampo agad? Para kasing ako lang yung may gustong may mangyari sa atin eh. Di ka ba interesado? Gusto ko. Gustong gusto. Yun naman pala eh. Umuwi ka na muna rito. Gawin na natin. Alam ba na magulang mo ang desisyon mo na yan? Hindi naman nila kailangang malaman. Matanda na ako. Pero sila yung nag-impluensya sa'yo para sa panata na yan, di ba? Oo, pero nasa akin pa rin kung susundin ko. Kinakabahan ako pero... Pero ano? Pero gusto ko. Uwi na ako. Mama Mia, parang may mga nagliparang mga paru-paro sa sikmura ko after ng pag-uusap naming yun ni Ruel. Para bang nanumbalik yung kilig sa usapan namin. Muli kong hiniga ang sarili ko sa kama at saka nag-imagine. Nag-imagine ng gagawin namin sa oras na dumating siya sa Pilipinas. Nakangiti ako at aminado akong nakafeel ako noon ng init ng katawan. Tinigil ko ang pag-iisip ko nang kumatok si nanay. Inaya na niya akong kumain. Nagpanggap akong natutulog na para hindi sila makaharap ng tatay ko. Ayoko kasi noon na makaramdam ng guilt dahil inaasahan nilang tutuparin pa rin namin ni Ruel yung no sex before marriage pact ko sa sarili ko. Wala talaga akong balak noon na sabihin sa kanila ang desisyon ko, Mama Mia. Naisip ko na wala naman dapat makaalam dahil buhay namin yun ni Ruel. Hindi naman porket ibibigay ko na wala na akong pagpapahalaga sa sarili ko. Ito ang ginamit kong pangdepensa sa sarili ko noon, Mama Mia. Kinabukasan ay tinawagan ako ni Ruel para ipaalam na makakauwi na siya next month. Natuwa ako kahit sabihin pang 3 araw ko lang siyang makakasama. Biglaan din daw kasi yung pag-uwi niya kaya hindi nakapaghanda. Napag-usapan din namin na hindi malalaman ng pamilya namin na uuwi na siya sa Pilipinas. Na-excite ako lalo sa pakiramdam na masusolo na namin ni Ruel ang isa't isa. Sa totoo lang, Mama Mia, habang hindi pa nga siya umuuwi noon, nagre-research na ako ng mga pwedeng gawin sa unang gabi na magsisiping kaming dalawa. Natawa na lang ako sa sarili ko dahil hindi ko kailanman naisip na bibigyan ko ng effort at panahon ang pag-alam at pag-research sa isang bagay na dati naman ay hindi ko kayang pinag-uusapan. Mama Mia, hindi na nagpasundo pa si Ruel sa airport. Sinabi niyang mauna na ako sa Tagaytay para walang makahalata. Kinilig ako ng palihim sa pagtatago namin ng sikreto sa mga kakilala namin. Kahit nga si Jim na best friend ko hindi ko sinabihan sa pag-uwi ni Ruel. Hindi ko sinabi sa kanya yung plano naming wag nang ituloy ang no sex before marriage pact namin. Alam ko naman noon na matutuwa ang best friend ko at ibang kakilala namin na may bukas na isipan sa ganitong usapin.
Pero mas pinili naming wag na lang sabihin, Mama Mia. Nang makarating ako sa hotel na binook namin sa Tagaytay, ay agad akong nag-shower at sinuot ang binili kong puting lingerie. Umikot-ikot ako habang nakaharap sa salamin. Nagandahan ako sa itsura ko sa suot kong yun. Napaka-sexy at siguradong hindi yun aprobado sa mga magulang ko. Pero wala na akong pakialam noon. Naisip ko kasing magandang pangpagana iyon para kay Ruel. Nung nakapasok na si Ruel sa kwarto namin ay agad ko siyang niyakap. Siguro mga 5 minuto kaming nakayakap sa isa't isa bago pa niya ako hinalikan. Nakatingin lang kami sa isa't isa at para bang alam na namin agad yung mga susunod na mangyayari. Sinabi niyang maliligo lang siya habang ako naman ay humiga na sa kama. Nakangiti ako habang nakatingin sa kisame at ini-imagine ang mga pwede naming gawin. Bumangon ako nun sa kama at saka lumapit ako sa bag ko. Kinuha ko ang pabango ko at nag-spray sa aking pulso. Inamoy ko yun at nung nakontento na ako bumalik na akong muli sa kama. Hinintay ko na lang na matapos si Ruel sa kanyang shower. Nakaramdam nga ako ng kaba na may halong saya nang marinig kong pinihit na niya para isara yung shower, Mama Mia. Mas umigting ang saya nang makita ko siyang lumabas sa shower room. Nilapitan niya agad ako sa kama habang ang tapis niya lang ay tuwalya. Ngayon ko lang nakita yung suot mo ah. Bago? Oo, kakabili ko lang last week. Ang ganda. Bagay na bagay sa'yo. Bagay din sa yung tuwalyang suot mo. Pero alam mo kung ano mas bagay? Tayo. Bukod doon, Ano? mas bagay sa'yo kung tatanggalin mo na yung suot mo. Grabe naman. Gusto mong nakadamit habang ginagawa natin yung gagawin natin? Ang lamig eh. Sana nagpajama ka na lang. Kailangan ko na bang tanggalin? Pwede namang ako na lang kung hindi mo kaya. Manipis lang naman to. Kaya ko na to. Baka mahirapan ka eh. Pakis nga. Namiss kita eh. Kailangan mo ba ng tulong sa tuwalya mo? Kusa na tumalalaglag. Pakis nga ulit. Nakakabitin yung una. Ako na nga lang magtatanggal. Expert ako dyan. Expert ka sa pagtatanggal ng tuwalya? Oo, araw-araw naman ako nagtatanggal ng tuwalya eh. Sinong tinatanggalan mo ng tuwalya? Sarili ko. Ang inosente talaga ng mahal ko. Balik pa nga. Sa labi naman. Oh, Mahal? bakit? Pwede bang mag-shower muna ako? Di ba nag-shower ka na kanina? Nainitan uli ako eh. Normal yan. Nag-iinit na talaga yung katawan mo. Kasi nag-i-expect na eh. Nag-expect na ano? Na may mangyayari sa atin. Oo pala. Sorry. Higa na tayo? Kailangan talaga nakahiga. Ha? Ano kaya kung kumain muna tayo? Mas masarap kumain after mapagod. Higa na tayo. Ruel, pwedeng maghugas muna ng paa? Paa? Nadumihan kanina eh. Nakakahiya naman kung madumihan ko yung kumot. Ayos lang yan. Magpapalit na lang tayo mamaya. Pahalik nga. Ano ba? Sandali. Ano bang problema, Bianca? Gusto ko lang naman maghugas ng paa. Hindi eh. Kala ko ba ito yung gusto mo mangyari? Gusto ko naman. Bakit panay ang dahilan mo? Panay ang iwas mo? Ruel, parang di yata tama itong gagawin natin. Sana dati mo pa sinabi yan. Hindi ngayon nandito na ako. Huwag ka naman magalit. Sino bang hindi magagalit? Gumastos pa ako, mapuntahan ka lang. Nagsinungaling pa ako sa boss ko at sa kapatid ko para lang makauwi rito sa Pilipinas tapos ito lang mangyayari?
I'm sorry, Ruel. Baka nga kailangan nating maghintay na matapos muna yung kasal natin. Bad trip ka? Ruel, please. Sabi ko naman sa'yo, pag-isipan mo ng mabuti. Ang hassle ng ginawa mo. Ruel naman. Bahala ka na dyan. Ruel, saan ka pupunta? Sinubukan ko pang habulin noon si Ruel palabas ng hotel pero nakasakay na kaagad siya ng taxi. Pinagtitinginan ako ng mga tao dahil sa suot ko kaya nagmadali akong bumalik sa kwarto at doon umiyak. Tinawagan ko si Ruel, Mama Mia, pero hindi siya sumasagot. Tinext ko siya para ipaliwanag na natakot lang ako pero hindi rin siya nag-reply. Kinabahan ako kung saan siya pumunta. Hindi ko naman magawang hanapin siya noon sa mga kamag-anak niya dahil wala ngang nakakaalam na umuwi siya ng Pilipinas. Hindi ko na alam ang gagawin noon. Nakahiga na lang ako sa kama habang hinihintay ang reply niya. Hindi ko mapigilang sisihin ang sarili ko. Inintindi ko ang galit ni Ruel dahil nga nag-expect siya sa akin. Tama naman siya nung sinabi niya sa akin na dapat pinag-isipan ko munang mabuti yung bagay na yon. Isang buwan ang lumipas mula nung inaya ko siya pero kung kailan andun na kami ay tsaka naman ako biglang umatras. Wala pa rin naging reply si Ruel sa akin kaya kahit sa Facebook Mama Mia ay minessage ko siya pero hindi siya naka-online. Gumabi na noon at natakot na akong mag-isa sa hotel. Isang beses ko siyang tinawagan muli pero unattended na ang kanyang cellphone. Naiyak na naman ako dahil nanganganib na hindi matuloy ang kasal naming dalawa. Tinawagan ko ang best friend kong si Jim para magpasaklolo. Hindi ko masabi sa kanya over the phone yung problema ko kaya pinapunta ko siya sa akin. Mabuti na lang at hindi kalayuan sa Tagaytay ang kinaroroonan niya kaya kaagad niya akong napuntahan. Nung dumating siya ay napansin agad niya ang pamumugto ng mga mata ko. Napaiyak na lang ako nung yakapin niya ako para medyo kumalma ako, Mama Mia. At nung kumalma na ako ay tsaka ko sinabi sa kanya ang buong pangyayari. Naiintindihan ko kung bakit ganun yung reaksyon ni Ruel. Masakit kaya yun kung alam mo lang. Kaya nga nag-sorry ako eh. Kung bakit naman kasi sa mismong araw ka pa biglang aatras. Natakot ako eh. Parang bigla akong narinig yung mga paalala ng magulang ko sa akin. Nahiya ako bigla. Naasiwa ako. Hindi mo ba narinig yung paalala ng magulang mo a month ago? Seryosohin mo naman sana tong sinasabi ko sa'yo. Naaawa na natatawa ako sa'yo eh. Na natatangahan. Jim naman eh. Tanggapin mo na. Kasalanan mo to. Tanggap ko naman. Pero parang ayaw tanggapin ni Ruel eh. Nagpapalamig lang yun. Huwag ka mag-alala. Eh paano kung hindi? Eh baka nagpapainit na sa iba. Hindi magandang biro yan ah. Sorry. Anong gagawin ko? Ano ba kasing pumasok sa isip mo at bigla ka nag-decide na may mangyari na sa inyo? Sinunod ko lang naman yung mga payo nyo. Eh kasi kahit naman payuhan ka namin na ibigay mo na, alam naming di ka rin susunod. Kasi alam namin na pinapahalagahan mo yung puri mo. Tinetest ka lang namin. Alam nyo namang marupok ako. Alam nyo madali akong maniwala. Bakit nyo kailangang itest ako? Oo, madali kang maniwala. Pero pagdating sa usapang sex, di ka basta-basta nagpapatinag. Kaya nga kampante ako noon na i-push ka na isuko na yung ano mo eh. Kasi alam kong di ka makikinig. Eh ang problema, nakinig ako sa'yo. Ayun lang. Ayaw mo talaga akong seryosohin no. Ay, masyado na kasing mabigat yung nangyari. Gusto ko lang gawing light para di ka na ma-stress. Eh nakaka-stress naman kasi talaga. Alam ko. Hintayin na lang natin yung reply ni Roel. Malamang nagpapalamig lang yun. Na-miss ka noon sigurado kaya magbababa rin yun ng pride. Sure ka? Sana. Anong sana? Pinapalakas ko lang loob mo.
Hindi ko na alam ang gagawin ko. Baka biglang umatras sa kasal si Ruel. Di naman siya ganun kababaw para hiwalayan ka para lang sa sex. Hello? 10 years siya naghintay. Ano ba naman yung maghintay pa ng 1 taon, di ba? Paano kung napuno na siya? Paano kung na-realize niyang hindi na niya kayang maghintay pa? Di yan. Paano kung... Hindi ko na alam, Jim. Baka kahit sa mismong araw ng honeymoon namin, matakot pa rin akong ibigay. Kasi binalot mo na sa virginity mo yung halaga mo, ganon. Baka maging problema to sa amin. Wag kang nega dyan. Ano ko ba naman? Jim, Oh, gaano ka natakot nung una kang nakatikim? nang ano? Alam mo na kung ano. Kinabahan ako noon, solid. Halos di nga gumana. Gumana? Basta ayaw niyang para makaano. Ang hirap kasi sabihin sa'yo, nakakailang. Bakit ka naman maiilang? Kasi wala ka bang experience. Magkaka-experience din ako. Aba, kailan pa kaya? Ito naman. Pero seryoso nga, kakabahan ka talaga sa una. Ang awkward nga nung ginawa ko Ramdam ko na di siya komportable sa ginagawa ko kaya nawalan ako ng confidence. Kaya ayun, di gumana. Kailan gumana? Mga ilang oras siguro yung nakalipas. Bale, pinalakas niya ang loob ko. Tapos hinawakan niya. Lahat sa akin. Doon, nag-init ako noon. Dahil lang sa hawak? Oo naman. Tsaka nakahubad na siya Di mo ba ako gaganahan noon? Nakaka-relate ako dyan sa hawak. Hinawakan ka na ni Ruel? Oo, kanina. Naramdaman ko na parang lumakas yung tibok ng puso ko. Akala ko nga nung una dahil lang sa takot Yun pala dahil sa init. Ah, ganun ba? Tapos? Tapos parang nanginig ako. Hindi uli dahil sa takot ha. Parang mainit ba sa pakiramdam? Oo sobrang init. Gusto mo ba ulit ma-feel yun? Parang... Bianca? Dala ng sobrang init ng aming usapan, may nangyari sa amin ni Jim, Mama Mia. Hindi ko na siya napigilan nung hiniga niya ako sa kama at hinalikan. Ewan ko ba pero hindi ako nakaramdam ng takot o kaba. Hinawakan niya ako sa mga nakatagong parte ng katawan ko. Hinawakan niya ang mga kamay ko para mahaplos ko siya tulad ng ginagawa niya sa akin. Habang may nangyayari sa amin ay walang ibang nasa isip ko kung hindi si Ruel. Inimagine ko na si Ruel ang kasiping ko nung gabing yun at hindi ang best friend ko. Narinig ko pa nga ang sarili kong isinigaw ang pangalan ni Ruel. Hindi naman huminto si Jim. Tinapos pa rin niya ang pagniniig naming dalawa. Nung matapos kami at nahimasmasan, ay dun lang namin na-realize na mali ang ginawa namin. Lalo na nung biglang tumawag si Ruel at nakikipagkita sa akin. Agad na umalis nun si Jim dahil pabalik na si Ruel ng hotel. Hindi na kami nakapag-usap pa sa nangyari. Mama Mia, nag-aayos kaming muli ni Ruel. Nagsorry siya sa akin. Sabi niya, hindi naman daw niya sinasadyang pilitin ako, Mama Mia. Nadala lang daw siya ng damdamin niya. Sinabi niya na kung hindi pa ako handa ay maghihintay pa rin siya. Nakaramdam ako ng konsensya dahil sa nangyari. Nag-usap kami ni Jim sa tawag dahil ayaw niyang magkipagkita sa akin. Tinanong ko siya kung anong pwede naming gawin pero wala siyang may offer na solusyon. Mula noon ay nilayuan na niya ako at dito lang nakaraan ay nalaman ko na umalis na siya sa aming lugar, Mama Mia. Blinak na rin niya ako mula sa Facebook hanggang sa cellphone number niya.
Iniwan niya akong mag-isa sa problema ko na dapat ay tinutulungan niya ako. Mama Mia, alam kong magkakaalaman na sa araw ng honeymoon namin ni Ruel na hindi na ako virgin. Alam ko naman na dapat ko nang sabihin sa kanya ang totoo, pero hindi ko alam kung paano ko yun gagawin. At hindi ko alam, Mama Mia, kung ano ang magiging reaksyon ni Ruel kapag nalaman na niya na ang matagal niya palang hinihintay ay nakuha na ng iba.